Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Diyos ko, anong distorted na mindset tayo? Between good and evil, you take a side. You cannot be neutral. Because when the mere fact na mag-neutral ka, parang ito yung good eh. Good, evil. Dito ka sa gitna, dyan sa may ilong ko. Good, evil. Dito ka. Neutral ka. Para pagka gumawi ka dito, malapit ka na sa demonyo eh. Konting-konti na lang, doon ka na eh. Hindi ka pwede mag-neutral. You have to be 100%. Doon ka sa goodness. Hindi pwedeng 99% doon ka sa gitna eh. 99% doon sa good and then 1% dito. May tendency ka na mag-commit na sin. Excuse me. Excuse me. Kaya nga ito eh. Magulo, di ba? Magulo. Ang Pilipinas, hindi tama eh. Problemado tayo. Nimpa Ortuha. Good evening, Kap Dado. Thank you. Teresita Navila. Good evening. Love to hear from you again. Thank you, Teresita. Love you. Trinidad Povgoy Maranga. Parang gusto ni Magalong maging presidente. Ewan ko, dinedenay naman niya eh. Parang, ewan ko, hindi niya inaano. Pero doon yung papunta. Na kahit sabihin niya kasi, we can only perceive, ano ba talaga to? Bakit siya pupunta doon? Hindi na siya ICI eh. Yung mga nakausap ko, dito sa amin, pinag-uusapan namin. Sa amin, ang inisip namin, taga-Bagyo nga kami, mayor namin. Imbes na pumunta ka doon, prepare mo na lang yung Bagyo doon sa nagbabadyang Bagyo na malakas. Pupunta ka doon, anong gusto mo makita doon? Offense. Yung usapan namin dito panay senior kami. Pupunta ko doon para maging alternative ka. Kung may nakita kong offense, buraratin mo, pak, titirahin mo, kikig kang ganyan, salita, and then biglang magkaroon tayo ng rally 16, 17, 18, and then sa 30, and then parang biglang hindi na to, extra constitutional na to, hindi na succession, boom, hindi pwedeng inday, hindi pwedeng and then nandyan military, boom, nandyan yung mga susuporta kay Mayor Magalong, and then, kaboom, siya na yung alternative. So, pwedeng i-present niya. Yun yung usapan namin dito, mga senior. Yun yung the way we look at it. Or, pumunta siya doon, in fairness, pumunta siya doon, para may dahilan na pumunta siya doon, na nandun siya, pero actually, may kinakausap siya doon. How to go about it? Yung change. Pwedeng, meron ba siyang kausap doon na mga Duterte? O wala? Siyempre, wala naman eh. We would know naman eh, di ba? So, ang dyan, okay, granting, kung ano man yung dahilan, kung ba't siya nandun. Ang nakawan, ang pirmahan nangyari sa Manila. Nakawan, insertion, Manila. Yung usapan ng mga project, yung mga komisyon, Manila. Amba, napunta sa Cebu. May baha di sa Manila. Meron di sa Cebu. Very recent, Cebu. Kawaway, Cebu. Punta siya ng Davao. Di makakainis. Dapat sa Cebu na pumunta. Doon na nag-imbestiga. Pero ba't sa Davao?
So makita niyo parang they want to pin blame sa mga Duterte or do sa mga allies ng Duterte kasi pagka na-pin down mo yung mga allies ng Duterte like Bongo, mga Congressman Ungab, tapos nun, yung ibang senators na senators ng Duterte, then you pin down Duterte. Ganon ang ano eh. Ganon din ito, yung kunyari ka si Boying Remulla, no, yung titirahin nila yung Dolomite. Imagine Dolomite na siyang dahilan ngayon sa floodings ng Cebu. Kasi nagukay ng Dolomite. Kita niyo yung hukay ng Dolomite na yun. Kung lahat yun nilagay mo sa Manila Bay, bundok na yung Manila Bay. Wala na, bundok na yun, na-reclaim na yun, 10 times over. Bundok na yun. Ngayon, binibintang yung buong Dolomite mining dun sa Manila Bay. Di ba gago? Kaya nga itong administration na to, lubayan yun na yung politika. May nagsabi nga sa akin na masyado kong nag-ano ko sa Duterte. Hindi. I am defending yung mga Duterte kasi nakikita kong maling ginagawa ng administration. Aminin nyo administration, panay kayo ang namomolitika. Hindi naman nagbintang ang mga Duterte na kung ano-ano eh. Kayo nagsimula eh. Kayo nagsimula ng lahat. Tapos noon, ngayon, bumabalik sa inyo yung mga sinimulan ninyong mga mali-mali, maraming lumalaban sa inyo, magkakry kayo, Paul. Victim card. Gago talaga kayo. Pikon. Kaya nga hindi kayo magtatagal dyan pag hindi nyo binago yung ano nyo. Wala kayong pupuntahan. Marcelo ka, lalaban tao. Maggera ka, hindi magaan yung tao. Kakalabanin pa kayong tao. Baka gerahin kayo ng tao. Wala pupuntahan eh. Binabantayan kayo ngayon sa yung investigasyon. Magkamali kayo dyan sa investigasyon. Yari kayo. Saan kayo pupunta? You will be ousted by the Filipino people. You order your armed forces in yung PNP. Mahati. You order na mag-illegal na order kayo. Sasaktan yung mga tao. Mahati armed forces nyo. Magsisidang Mindanao. Patay kayo. Hindi nyo maibabalik ang Mindanao. Pag kumiwala yan, ang laki na mawawala sa inyo in terms of food security, in terms of resources. Pagka yan tumayo at may sariling konstitusyon, may sariling bandera, at may sariling economy, may sarili lahat, may armed forces pa, at mas maraming eroplano kaysa sa Republic of the Philippines na lalabing isa lang na fighter jet. Pagka sila, ang mga fighter jet nila mga Generation 5 na mga fighter jet, Generation 6. Good luck sa inyo. Ang daming tutulong Ang daming tutulong. Ang gagawin lang ng Mindanao is stockpile ng kanyang mga gold reserves. Papasok ka foreign direct investment dyan. And then, siguraduhin niya yung oil and gas niya, exploration. Kaya nga, ang laki ng problema ng Luzon. Meanwhile, kayo, gagirahin niyo yung South China Sea. Good luck, go ahead, sa inyo na yan. Sa inyo na lahat yan. Yun ang sasabihin ng Mindanao. Meron kaming resources dito. Di namin kayo kailangan. Malangya kayo. Binaon nyo kami sa utang. Iniwanan nyo pa kami. Tapos kami papagbibintangan nyo ng baha dyan. Sa Manila, mga walang yak. Kayo nagnakaw kaya nga, pagka humiwalay Mindanao, sumunod pa ang Visayas, good luck. Good luck, Luzon. Pagka yung mga OFW, pinalipat yung pamilya nila sa Mindanao, good luck. Wala na kayong remittances, nasa Mindanao na lahat. Anong gagawin nyo? Meanwhile, hindi nyo na ma-reach yung target ninyo, bagsak ang stock market, mawala yung foreign direct investment, ayaw na magbayad ng taxes ng mga tao, kung pwede lang magawa yun, kung wala lang yung bat na yan. Kung hindi, magigpit ng spending ang tao. Quiet. Magigpit na spending ang tao. Okay. Ingay. Okay. Pasito Fernandez, Supremo, kailan pa ba tayo magsimulan? Wag natong rari-rari lang revolusyon na. Napanood nga lang natin naobserba natin kasi pinibigyan natin ng pagkakataon sila
na ang paniwala nila na rally, makukuha sa rally. O kaya, sige, kuha sa rally. No, tayo. Kuha sa rally, peace rally daw eh. So, sige. Kasi ayoko naman na tayo pa yung maging masama. Tayo pa yung maging masama. Tapos nun eh, pagka tumayo tayo eh, maya-maya nandyan na yung mga bisugo, yung mga nagtatago. Sisigaw-sigaw, Duterte! 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 Ano, kala mo, no? I don't know what is with the people na, what do they expect? What do they expect? Do you really think you can pressure Inday Sara? Ano, mga tanong ko sa mga leader, ano? Do you think you can pressure Inday Sara to giving you positions in the new government? Tanong ko lang yun. Do you think by going out sa streets and then mag-ingay-ingay, and then nagkagamitan and all that, and then later on biglang nanalo, and then you can pressure Inday Sara if she becomes the new president to give you positions? You really think so? Because you hold the armed forces and the PNP? Kasi sumunod sa inyo. Taas naman ang pagkatingin nyo sa sarili nyo. No. Kung babaklas ang AAP at PNP, they will follow the Vice President, the new President, the new Commander-in-Chief. Because the current Commander-in-Chief has lost the trust of the Filipino people, ergo, the armed forces and the PNP. Pero, kayo, itatrust ng AFP because you are once upon a time officers? Ewan ko. Yung bambasa ninyo. And then, pagka nandiyan kayo, you really intend to sit in the Sara constitutional succession, or you intend na tanggalin yung constitution para walang Inday Sara, and then you will put yung gusto ninyong ilagay? A revolutionary council or a civil military junta? Kaya hindi magkasundo-sundo, no? Kasi kanya-kanya eh. Or kung sakasakali man, hindi nyo makukuha mga tol, hindi nyo makukuha yung DDS. Hindi nyo makukuha. Kasi makalaban nyo DDS. Marami yan DDS. Ako, hindi man ako DDS eh. Pero doon ako sa tama. Doon ako sa tama. Nakita kong mali itong gobyerno. Nakita kong tama yung isa. Eh di doon ako sa tama. Kaya, you cannot just do things the way you think yung pwedeng ganon kasi you feel like doing it and then you aspire for a position. Wag. Magkakagulo lalo. Sabi ko nga eh, di ba? 4,440 GDP per capita, isang Pilipino worth 4,440. Number 7. Ang nasa ilalim niya ay nasa na yun? Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste. All these countries nagkaroon ng military junta, kudeta, basta may ta. Tangina. Gusto nyo maging tae? Eh, wala. Pagka binanatan natin to ng kudeta, tama si Browner doon. Junta, kudeta,
Wala. Pero pagka people power ito, which is justified by the 1987 Constitution, because the 1987 Constitution is a revolutionary constitution. Revolutionary atmosphere, revolutionary intent, yung Constitution na yon. Ergo, pagka revolutionary yan, and then binanatan ninyo ng constitutional succession, mas madali. Mag-normalize tayo. Kasi constitution nasusunod. Taong bayan ang nasusunod. Pero pagka tinanggal niyo yung constitution na yan, wala yung Inday Sara, problemado kayo. Civil war yun, bagsak nun. Kaya tayo, mapupunta tayo sa ilalim. Mawawala lalo yung foreign direct investment. At pagka pinagpilitan nyo yan, alam nyo ba? Ang bad news dyan, and good news sa Mindanao, bad news sa inyo, babakla sa Mindanao talaga. At saka ang Visayas, hihiwalay. Ayaw nila madamay. Kasi pagka humiwalay sila, right there, from zero sila, abante na yan, punta na yan Singapore. In 10 years time, magiging 93,000 sila. 90,000 per capita income. Wala silang utang. Ngayon, kaya hindi pwede pagsapalaran. Hindi pwede. Dapat yan, doon tayo sa tama, doon tayo sa ayos na constitution lang tayo. Yun yung di ba? Hindi pwede yung bara-bara. Bobby Abresino. Sir, good evening, sirs. Sama na po kayo sa November 16, 17 sa Manila. Ito na yung sinasabi mong one time, big time. Paano nyo nalaman? Okay lang yan. Hindi naman ako natatakot maiwan Okay lang yan. One time, big time. Ang sinasabi kong one time, big time, decisive. Decisive. Hindi yung akala mo, one time, big time, million, wala pa rin nangyayari. Kung di bumaba, paano na? Ano yung contingency dyan yan? Aber, napag-usapan ba ng mga leader? O sige, yan na, kami na. O anong gagawin nyo ngayon? Magmamarcha kayo? Palagay natin AFP-PNP. Tahimik. Kontrolado ng Malacanang. AFP-PNP, tahimik. Tumingin lang. Let the people exercise their freedom of expression. Yun lang, ganun ang AFP lang. Paano gagawin ninyo? Anong sasabihin ninyo sa mga, sayang. Andiyan ang tao sayang. I-instigate nyo yung mga tao na marcha na, papuntang Malacanang. Marcha na papuntang Malacanang. O sino masasaktan? Yung mga leader o yung mga tao? Paano kung may namatay dyan? Sasagutin yung bangkay, yung kabaong? Paano kung may naging sugatan dyan? Sasagutin yung ospital? Namatay yung padre de pamilya. Okay, nanay, kasi nakipag-rally. Nag-iiyakan niya yung pamilya. Paano na? Wala na yung kikita ng sweldo. Putragis. Matapos yung sabihin, mag-rally kayo, punta kayo dito, ipaglaban natin ng bansa natin. Ganun na, ipaglaban. Very careless kayo. Ano kayo? Wala kayong puso na hindi nyo inisip. Tapos ang dali-daling sabihin sa mga kababayan natin, nandyan na. Nusubin na natin ang Malacanang. Tanggalin na si Marcos. Ang daming ganyan leader. And then what? Tapos tatakbo kayo to eat another day. Samantalang yung tao, patay na. Hindi man lang hindi anino nyo, hindi makita. Hindi man nakimandadamay sa libing. Sa burol. Anong contingency? Kunyari, milyon yan. Paano? Ano na nangyari? Kung hindi bumigay ang AFP, PNP, di mag-uuwi yan, parang talunan. And then, sinayang ninyo yung spirito ng taong bayan. Pinagod nyo And then, you get one step closer dun sa emosyon ng tao, psychological, ng tao, conclusion ng mga tao, wala na pag-asa Pilipinas. The moment the Filipino starts thinking, wala na pag-asa ang Pilipinas. Wala na. Kaya nga, this is a psychological thing. This is a mind thing. This is, you think, mga kababayan. Dapat dyan, plan A, plan B, plan C. Dapat dyan, hindi ako nag-iingay lang. Alam ko yung gagawin ko alam ko yung akin na solusyon. Maraming pinagbibigyan nga natin Panoorin natin.
No, suportahan natin. Oh, sige, tingnan natin. Paano kung may nanggulo dyan? O, anong mangyayari? Paano kung may nanggulo dyan? Oh, nag-declare na martial law kunyari si BBM. Anong gagawin? Anong nang gagawin ng mga tao dyan? Di ba? Kaya nga, sabi ko sa mga madami kasing assuming, making an ass out of you and me. Yun yung assume. And then, sabihin, tatapusin na natin to. Tatapusin na. Wala nang uwian. Wala na uwian. May umuwi sila. Iniwanan yung tao, nandun sa kalsada tutulog. Sila uwi. O kaya mag-hotel. Nakakainis yung... Wala. You wait for Tapos pag hindi nagpakita Inday Sara, hechopera na si Inday Sara. Ganon yung mangyari dyan. Hechopera na. Kasi si Inday Sara, hindi nagpakita dyan, hechopera na. Ako kahit pala ako dyan basta nandun na Inday Sara okay lang Kasi siya yung person of interest. siya yung spare tire. Siya yung spare tire. Tayo, panbelt lang tayo Siya yung spare tire. Tayo wala Mucha. Ay, nako. And then, pagka may mga salita-salita, isa pa yan, dangerous yun. Gustong-gusto nila na kasuhan ng Inday Sara. Baka mamaya mga pronouncement dyan, gamitin ng gobyerno para ipitin ng Inday Sara. Kaya nga, you have to be very careful, mga leader. You have to be very careful. Protect, ewan ko ba sa inyo? Sama po yung 30 reach na nila sa 16. Tuloy-tuloy. Vicky, Delan. Alternative sa iyang pagkakupal. So, Vicky, Delan. Abi, Palada, Seday. Abi Palada, tama na sobra na kawawa mga Pilipino, dami na sananta. Ako nga, gusto ko nga sana matapos na ito para Disyembre, masayang Pasko natin BP Sara is our next president, sabi ni Teresita Novilla. I agree. Noel Magno, tama. Kasi constitutional no? Milagros Centeno, Romerosa. Hi, Cap Dadop. God bless and stay safe watching from Austria. Thank you. Wilhelmina Lagumen. Kung constitution po tayo, bakit kailangan tanungin si BP Sara? Kasi kung tatanggapin niya, kung mag-swear siya ng oath, may option pa rin siya kung ayaw niya o gusto niya. Sinusubo mo sa kanya Perhaps she's the vice president, but you're asking her to become the president. What she signed for is vice president. Okay? Malinaw? She's sworn in as vice president. Now, nagkaroon ng upheaval, nagkagulo, and then she finds herself now as the people clamoring for her to succeed BBM na ousted, kunwari, nakunwood. Kunwari, gano'n. Hindi siya, tinanggalan siya ng tao, hindi siya pinatay, o whatever. Ousted lang siya. He was forced to resign. And then, by constitution, it has to be Inday Sara to be sworn in. At that moment na mag-swear in siya, she either takes it, accepts it, or she can decline. Ganon yon. She can decline. Ayaw ko, magtakbo na lang ako. Pero ang dapat doon, accept siya. Accept siya. Ang ano nga dyan ang una ko nga tanong do you think BP Sara is ready to be the president? Is Inday Sara, may matching dito. Di-distract ako. Nasa butahe lagi ako. Do you think Inday Sara is capable, ready to become president? Pagkasagot, yes. O
yes, okay, kakampi, ano, katama. Whether she is ready or not, by constitution, sabi siya yung dapat na umano. Bakit? Bakit? Sino yun? Ay, Paraducci. So, she has the option to say no. But I would advise you do not say no. You lead the people, Inday. You lead the people. Walang ibang pwede. Walang ibang pwede. Yung ang alternative, di pwede. Of course, there are people na ayaw sa iyo. Naniwala sila sa narrative. Hayaan mo lang yun. Because in 1 month time or 2 months time, if you can effect a full coverage ng PhilHealth from the womb to the tomb, kakalkalin lang naman natin yung ikaw, hindi ako. Parang kasama, hindi ako kasama dyan. Kakalkalin lang yung pera na nandyan. Make use of it. Number 1, every Filipino dapat pakinabangan. You throw in 200 billion per year sa PhilHealth, after knowing, asking the right questions, magkano ang nagagastos bawat ospital, bawat probinsya, region, probinsya, municipality, lahat ng hospital all over the country, magkano nagagastos. There's got to be a figure for the past 5 years or 10 years o ngayon, so that you can now project the growth ng gastos as against the growth ng population, as against the pie chart ng lahat ng sakit. So that will give you an idea, Madam Inday, ano ba yung pinaka-number 1 na pumapatay na sakit sa atin? Ano yung pinakamalaking sakit ng mayaman, na kunyari dialysis o kaya cancer, sakit ng mayaman, na pati sakit sa mata, pandinig, yung mga goiter, puso. Sipin mo, operahan ka ng bypass ka, 1.5 million, 2 million. Saan ka kukuha ng pera nun? Haya ka na lang mamatay, wala kang maintenance eh. Pero kung natin sagot na ng taong ngayon, sagot na ng Pilipinas yun. Walang Pilipinong iyak. Mararamdaman yun ng bawat Pilipino. Pati yung kaaway mo, yung mga tangin ng mga yan nakakaaway. Gusto mo, tsapuera natin yan eh. Lahat identify, ito Marcos. Paano yung mga tarantado to, mga troll to. O wala na sila. Hindi sila, bahala sila sa buhay nila. Sarili nilang gastos. Ganon. Okay lang sa akin yung ganon eh. Pero kung we will start this in a new slate and then we will think not of color, we will think not of religion, age, sex, location, wala. We will just think Filipino, lahat ng Pilipino makinabang. Then probably that's a good start. And that will prove na all them na ayaw sa Duterte, ayaw sa inyo, prove them wrong. This is a start of becoming a great nation. Ewan ko, bahala kayo sa buhay ninyo, magpatakbo niyong Pilipinas na yan. Panay sakit ng ulo, panay sama ng loob ng Pilipinas eh. Dahil magaling masyado. Michael Berganza, November 16 is a peace rally. I think November 30 is the final one time victim. Pinaghandaan nga daw nila yung November 30. Meron daw mga preparasyon parang Nepal, November 30 eh. Ewan ko. Kasi tinanong ko itong iba eh. November 16, ano yan? Peace daw yan. Paano kung hindi nga nangyari yung Marcos umalis? Paano na? Elevate. Excuse me, one step the ladder. Mag-elevate. Butya, parang level up. Magle-level up na sila. Pagka ganun, meron pa kayong ganyan. November 30, Bonifacio Day eh. Ay, naku, delikado yan. Marcos, delikado ka. November 30. Excuse me,
Bonifacio Day. Diyan, delikado ka doon, Marcos. Bonifacio, lilitaw ang Bonifacio. Eh, baka doon kayo mag-declare ng gera. November 30. Ay, nako. Kaya nga, ungas-ungasin na tayo dito. Ano mangyari sa atin, di ba? Kaya nga, ewan ko, ang gulo ng Pilipinas eh. Kaya nga, tingnan natin, ano mangyari sa 16, 17, 18. Let's see. Ang feedback, dami yan. Dami. Ngayon, yung iba dyan, sasakay. Ibang grupo sasakay. Kasi this is supposed to be a rally ng INC and some church groups, no? And then yung ibang grupo, sasakay. So, I don't know if nagsanib-sanib pwersa na yan. Good for you. Good for you. So, again, punta ako doon sa tanong eh. Ano yung endgame? Ano yung endgame? There's got to be an endgame. Marcos resign. Endgame? Paano kung hindi yun nangyari? Ano yung contingency? Okay, nag-resign. Marcos. O ano yung endgame pa rin? Sino upo? Di ba linaw? Usually, pag hindi kayo ng Constitution, may problema tayo. Di ba? Pagka nag-military junta kayo, tapos tayo, Timor-Leste tayo. Pagka nag-revolutionary government kayo, headless. Headless. Kayo-kayo lang. Wala. There's got to be a vice president there na spare tire who became the 18th president. If there is going to be a revolutionary council, at the very least, when you have a revolutionary council, if you're going to reboot the government, there's got to be a person there na accepted by the Constitution and kinatigan ng Supreme Court. Kasi yun yung may mandate. May mandate. Hindi pwede yung magkaroon revolution. Mga mga nakikinig sa akin, mga leader, hindi pwede revolutionary council tayo na wala ang Inday Sara doon. Hindi pwede. Hindi pwede. Eh, tanggalin nyo na ako doon, ayoko. Kasi kinakailangan dyan, nandun yung successor eh. Hindi pwede yung tayo, hindi pwede. Because you will have a rebellion in your hands. You will have a civil war in your hands. And mahirap yun. Mahirap yun. Kaya kung nandun yung successor and then revolutionary council, advice, botohan, collective decision gusto niyo, pero nandun pa rin yung sa kanya papase. Hindi sa inyo eh. Hindi sa atin eh. Sa kanya. Tama? So, problema yan, di ba? Laki ng, we want to reboot it, oo. Pero we can only recommend sa kanya. Now, kung mag-anuhan tayo, magbakbakan tayo, then it is up for each one to convince the person. Lalabas na naman dyan yung karakter. Kaya hindi nga pwede yung, gusto ko ako. Lahat tayo gusto natin, kunwari. Eh kung wala tayo nung karakter, matalino nga, wala naman puso para sa Pilipino. Hindi pwede. Kaya di ba siya dapat ang pumili ng mga tao? Bakit isasaksak natin yung sarili natin sa ngalangalan niya? Kasi tumayo tayo? Hindi. Kaya nga sabi niya, aasahan niya taong bayan. Hindi niya asahan. Hindi naman niya sinabi aasahan niya si Enrique o si Maisog o si UPI o si ganito. Wala naman sinabing ganun eh. Ang sinabi niya, taong bayan ang aasahan ko. Linaw, di ba? Basahin niya yun. Let the Filipino people decide. Constitutionally. Di ba? So, given the power, tatakot kayo kasi baka mamaya kung ano-ano gawin niya. Then the people will see that na mali. Kung mali,
But if the people see it na tama, o sino man tayo para unahan siya. Ay, naku, ang daming sakit ng ulo. Kaya mahirap sa gobyerno eh. Ano yung sakit ng ulo? Wilhelmina Lagumen. Thank you Proud Bisaya, November 30 rally funded nila Bangagyan. November 30 rally. Okay, Norris Sakaguchi. Good evening, Chairman. Magandang gabi, Proud Bisaya, Magalong, Trapo. Gabi no ang. Sira na yan si Magalong, naging tanga yung pagpunta niya sa Davao City, ni lecture pa ng residente doon. Julian Makabayan, Wilhelmina Lagumen. There is the chance that ISD would like to refuse Inday Sara Duterte the assumption to the... Yeah, there is a chance na ayaw niya. Pero why would she run? Ito sinasabi ko sa ibang kausap. Read between the lines. Inday Sara said she will run sa 2028. Read between the lines. Inday Sara will run for 2028. If she will run by 2028, she's preparing for 2028 and she's very maingat para by 2028 she has that base, that supporter base. So why should she not accept the presidency in 2025 or in 2026? Anyway, she wants to run in 2028. Couldn't it be better na she will have a head start and then, boom, 2025, 2026, ayusin mo na, pagdating mo ng 2028, get a fresh mandate. Diba? So, kaya ako sinasabi ko, analyzing yung kanyang she's going to run sa 2028, she's preparing for 2028. If merong 2028, kasi meron pang if Kasi gago tong gobyerno, pwedeng namang wala ng 2028. Magkaroon ng martialo, etc. Unless we do something about it. Pero kunyaring, in 2028, takbo siya. Parang sinasabi niya, pahiwating niya, ready na siya maging presidente. Diba? Sa 2028. Ngayon, ang question is, pwede ka ba maging presidente ngayon? Ready ka na rin ba? Kung ang analysis ninyo, pwede na siyang tumayo, kasi between her and Bongbong Marcos, pwede. Nakita niyo na bang magkamuntang ulo si Inday? Ha? Anong gagawin ko? Nakita niyo nga kay Inday, pupugutan pa rin ng ulo. Pwede kung between Bongbong Marcos and Inday, kaya niya magiging presidente. Ano ba ginagawa ng presidente ngayon natin? Hinahayaan nga yung pinsan niya. Di pwede kay Inday yun. Kaya nga sa akin, sinasabi ko, huwag niyo nang pangunahan. Kaya niya maging presidente. Kaya sa vlog sinasabi ko, kayang-kaya ni Inday yan. Kayang-kaya ni Inday. Suporta lang ng tao kailangan, whole of nation approach. Alam niya, may sariling utak yung tao. Kaya alam niya, what we can give, advice. Pero nasa kanya yung, sabihin mo sa kanya, option 1, option 2, option 3, option 4. Pagka sinunod mo yung option 1, ito yung pwede mangyari. Sinunod mo yung option 2, ito yung pwede mangyari. Option 3, ito yung pang mangyari. Tatanungin mo ako, na-rekomendasyon ko, option 2, pinakamaganda yun. Pinaka-safe ka dyan. Hindi ganun. Bala siya mag-decide. Recommend lang. Kung Revolutionary Council, ganun din. Recommend lang. Hindi yung isipin nyo, kung nga marunong pa kayo, tumakbo kayo sa 2028. Ganun kasimple. Tumakbo kayo. Because anyway, we will reboot the COMELEC and we will level the playing field. Anyone can run for president if you want to. Diba? Then, siyempre, may qualifications, pasahan nyo lahat yon. And sagot ng taong bayan, yung pagkakandidato ninyo. From barangay captain to the president. Sagot ng Pilipinas. Bakit? The rationale there, ba't natin hindi gastusan yung ating mga pinuno? Gastusan natin, mga pinuno natin. Mula training yan, mga education yan, training, kung gusto natin pagka-presidente, dalhin pa natin sa abroad yan
Oh, dali pa natin sa abroad yan. Paikutin natin. Kung yung mga magagaling na bansa, doon natin. Isang linggo kayo doon. Isang linggo kayo. Norway, Denmark, France, Switzerland, gano'n. Isang linggo, Canada, Australia, New Zealand. Oh, gano'n katagal lang yun. Kasi naabol natin yung utak nila mabuksan. Ay puta na, anong laki ng problema ng bansa ko ah. Kasi lahat yan, potential. Padala ka ng 50, doon sila lahat. Parang nakbay aral. Sagot natin. Uy, sama ako ha. Sama ako, security. Ay, nako. Hindi, maganda yun because it will open up their universe. The universal leadership. The propensity to have a very open mind and see ang laki ng kulang ng bansa natin na pag-iwanan talaga tayo. Tignan mo, pasakay mo sila sa mga, kunyari sa Japan, pasakay mo sa mga bullet train, China, pasakay mo dyan, tapos nun, tignan mo yung, i-layout natin kung ano yung gusto nating makita in terms of transportation, tourism, manufacturing, defense, lahat yun, paikutin natin lahat yun. Because we're investing in our leaders. Kano lang yun? Kano lang yun? Gusto nyo, lahat ng governor, papuntayin natin, lahat ng potential ng mga presidente. Kasi makita naman natin yun eh. And then, boom, 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 boom. Para lahat sila may potential. Nasa taong bayan ngayon kung sino pipiliin. Pagwapuhan na lang yun. Pagandahan, pagwapuhan, pagandahan ng karisma, ng karakter. Pero lahat, hinanda natin. Para hindi mauunse, hindi mabubudo ng taong bayan. Because we prepared our leaders. Isa yan sa dapat natin baguhin. I-reboot natin. Para pagdating na eleksyon sa 2028, and thereafter, lahat na eleksyon, nakatutok na, naka-on deck yung mga Pilipino na pwedeng maging presidente, vice president, congress, senate, governor, mayor. Ang ganda ng Pilipinas noon. Because lahat sila nakikita, iba yung perspective. Leaders. Leaders talaga. Kaya alam nila crisis management, alam nila economics, yung economic development, alam nila yung infra development, alam nila yung tourism, sa respected nilang mga alam nila yung mga health and sanitation, lahat ng ng areas of a leader where they should excel in so that they can deliver yung services na para sa taong bayan. Ang galing. And if you do that all over the country, may lilitaw at lilitaw dyan, mag-excel. And then, pag kami nakita na naman tayo, putam, galing to mayor na to, out of 1,600 mayors. Galing to Pili tayo ng 10 o 20. Padala natin, Harvard, para mahasa. O kaya, kunyari sa environmental management, sustainable o kaya masters in public administration. Saan natin pwede padala? Para extra education, blah, blah, blah. 1 year, 6 months, mga program courses. Kusapin na eskwelahan. Para sila pumunta rito. Para nandito lang yung tao. Sila mag-establish ng kurso dito. Kusapan, babayaran natin eh. Imagine, ang galing nung ganun. Then, naghahanda na tayo mga leader natin. So, 20 years from now, establish yan, we have the best leaders. And we become a very developed country. Wala eh. Itong mga current crop of leaders, wala eh. Buta-buta eh. Kaya walang continuity, kanya-kanya. Wala eh. Kanya-kanyang payaman. That's why we should spend for our leaders. Good ako kay Magalang, sabi ni Kay Limenson. Proud Bisaya, Civil War. Leo Garcia, Pamitang. Good evening po, Kapdado. Ingat po kayo, Philippines. Bagyong Juan. Dasal po tayo. Maraming salamat. Teresita Navila, Pisara lang ang karapat-dapat na next president, wala nang iba. Thank you.
Saldi Oreo, si Magalong namamangka sa dalampasigan, nagpapataas ata ng presyo si Tukmol para tumahimik. Hindi actually yan. I think he's trying to build up his image. Pero nagkamali doon sa visit sa Davao. Susana Marzan, that's why yung analysis doon is he's trying to package himself as the alternative. Hindi pwede Bongbong, hindi pwedeng Inday. Who is the alternative? Ako naman nakikita ko dalawa Si Marcoleta at saka si Magalong. Pero they have to stand up. That's the problem, di ba? Or the people will stand up as a people power, and then ask them, lead us. Ganon. Baka ganon yung game plan, ganon yung play. Hindi natin alam eh. Kasi yung mga ganyan napag-usapan sa mga board, closed door. Kaya ako, para safe, Constitution. Di ba? Safe ang Constitution. Doon tayo sa Constitution. Kakampi mo sa Supreme Court doon eh. Kasi by virtue of the Constitution, the Supreme Court cannot decide otherwise. No? Cannot decide against the Constitution. And the Constitution represents the sovereign Filipino people. Kaya safe tayo doon eh, sa Constitution. Regardless kung sino yung Vice President. Nagkataon si Inday Sara eh. Wilhelmina Lagumen, BP Sara was voted by 32 million votes. Correct? She should assume the presidency by succession. Correct? I agree. How come Marcos was voted by 31 million? Why can't he retain the presidency? Tanungin kayo ng mga Marcos loyalists. Sabi niyo yung Duterte, nag-32 million. Bakit? Hindi. Yung Marcos nga, binoto rin namin, 31 million. Ano ngayon? 1 million lang diferensya. Tsaka na kayo, mag-abang ng 2028. Patapusin niyo si Bongbong. Yung sagot sa inyo ng Marcos loyalists. Paano? Paano niyo sasagutin? Sasabihin niyo, ewan ko. Wala na naman yung sinelas ko. Nako. Kinain niya sinelas ko eh. So, yun yung Ang punto doon, sa 31 million na yan na bumoto, marami ng ayaw sa kanya. Actually, sinisigaw na nga Marcos resign. Si Inday Sara, walang meron din pala, nagsisigaw, yung mga lefties, Sara resign. May mga sumisigaw din. Pero kahit anong sigaw ng lefties, hindi pwede sabihin, hindi na pwede si Inday Sara. Wala nga kaso eh. Now, si Marcos, ang dyan, yung being the president for 3 years is nothing to show for, at saka maraming galit dahil sa kita mo, next week may mamamatay na naman. Na yun? Fearless forecast na yun, may mamamatay next week ng mga Pilipino. Pagka nasundan pa yan ng earthquake na malaki, maraming mamamatay. Ngayon, ang problema, fact check nga ito ng langit. Bagyo, earthquake, vulkan. O bagyo, vulkan, earthquake. Panay kalamidad. Kaya nga, this is not only a test of infrastructure, it is a test of leadership and character. Kaya nga, Bongbong Marcos will probably fail. We hope not, kasi maraming mamamatay eh. We hope na maiadda mo, Marcos. Dapat ngayon pa lang handa na eh. Yung mga disaster relief na operations mo, yung mga tao mo, handa na dapat. Walang risk din sa buhay nila. Kasi kung reactive kayo, walang mangyayari. Maraming mamamatay talaga. And pag kami namatay, asahan mo, gagalit ang mga Pilipino pagka nasira yung mga bahay nila and that. And merong flood control na issue. Kaya talagang puputukan kayo. Ngayon kung naghugas ka pa ng kamay dyan, lalo kang masisira dyan. Kaya nga asahan mo, yung rally, maraming lalabas dyan sa 16-17.
Ano na ba ngayon? O, linggo na, 9 na ngayon. Dating Baguio, 10. 11, 12, kasagsagan. Aftermath. Pagka kita mo mag-recede yan bigla, pagdating ng 15, 16, 17, 18, grabe ang galit ng tao kung grabe yung damage. And then you might be ousted. You might be ousted pagka yung galit ng tao hindi lang maging peace rally o prayer rally. Talagang marcha na rally, tanggalin ka. Because of that fact check ng langit. Kaya maraming nagbabantay dyan. Kasama na kami nagbabantay dyan. No? Dapat pala gumaling na ako. Dapat gumaling na ako. Sipong pa nga eh. Wala pa eh. Wala pang ano eh. Who is perfect? Number 1. Mayor Magula. Sa tingin ko kay Magalong magsama sila ni Azorin ni BBM. Okay. Jopet Sian Amorta. Sir, sinira ni Magalong ang net sa Davao Flood Control. Ano? Net? Sinira niya ang net sa... Bakit? Ano meron doon? Ruth Yoshinobu. Maingay. Shh. Ay, maingay. Ruth Yoshinobu. Good evening po, sir. Magpasuka na ng bagong salamin para malinaw. Bullseye ka. Oy, nag-ano na kami, nag-firing kami. Nag-firing nga, bullseye. Bullseye. Naganda na nga kami, bullseye nga eh. Oh, kaya nga, hindi naman ako balak mag-assassinate ng ano. wala akong balak mag-assassinate. Wala sa linya ko na yon. Dati, Day of the Jackal, oo. Pero ngayon, ayoko na. Wala na ako. Kasi pagka ganun, mag-assassinate ako, ang gagawin ko, sabay-sabay yan lahat. 100 target, sabay-sabay, isang araw, bagsak. Ganon yung akin. Ganon akong mag-operate eh. Ayoko kasing bigyan ng pagkakataon. Kunyari, multiple yung target. Ayoko bigyan ng pagkakataon yung isa o yung 10 na ma-alerto. Hindi, sa akin, kung ako ang titira, safe kayo AFP, no? Safe kayo. Gobyerno, safe kayo. Kasi hindi ko gagawin eh. Pero if ever na ako magplano, ang sa akin, multiple target, kunyari, 100 tao, pababagsakin ko. 100. Talagang may listahan ako 100. Kung 100 o 200. I will involve 5 people per target. 5 people. Isang team leader, isang shooter, isang spotter, and then may backup. Security backup. Ganun. Pagka mag-fail itong dalawa, meron pang dalawa to carry out the mission. 5 fingers. Ganun ko titirahin. And then, irarapul ko. So, kunyari, 100 na target, ang aking requirement, sabay-sabay babagsak. Sabay-sabay. May oras. 1 hour lang ang difference. Para hindi na makatawag, hindi mga ganun. Hindi ma-alerto ba? Kaya sabay-sabay yun. Tapos, meron kong intel na magbibigay ng dossier na nasaan yung target, anong oras, anong araw, etc. etc. Kaya kunyari sinet ko ng 16 linggo ng November, 6 months ago, pinagplanuhan na yan. Kaya magaganyan lang ako. Ganyan lang ako. 5 target sa 100 tao, 500 na katao lang. If I have the resources, nandun yung mga tao, may kahit ano lang yun, mga whatever, nasa kanila yung kung paano nila yayariin, nasa kanila na yun. Yan, and lalo na kung funded yan, maganda. Now, wala na akong hindi ko na kukontrol yung tao. Kunyari, mag-usap-usap kayo, tayong 5. Pag-usapan ninyo. Kunyari, ang target sa isang bahay, sa isang building, magkita-kita kayo doon. limang
merong 50 doon, o di magkita yung 5 sa 50, 250 na katao, magkikita doon. Mas madali yun, mag-coordinate sila ngayon how they will go about with the operation. Basta ang ano doon, ang set kong time, simultaneous, irarapol na lang yung tao. That's how I'm gonna do it. If I do it. Pero hindi ko gagawin yun. Hindi ko nagagawin yun. Because in the first place, not called for. Not called for. Kaya na people power yan. Mga yan. Pagka tumayo ang taong bayan, tapos na mag-declare ang taong bayan na death penalty, hulihin na lang yung mga yan. Ganun din. Patay din naman yung mga yan eh. So, ba't ako magpapakahirap ng planning, and then yung ng mga tao na involved dito, poproblemahin ko pa. Hindi na. People power na lang yan. Tapos nun, people power will decide na hulihin. Maingay ho. Mami, maingay. Maingay. Wala naman akong pinapakain. Hindi nga ho, maingay. Napigilan nyo. Nakaka-distract. Tapos nung ganun yung ano. Kaya nga, ang ano dyan, hindi na kinakailangan na pagkaksayan pa ng panahon o bala. Yung mga yan. Because the people power will take care of that. A declaration of a death penalty, huli lahat yan. Huli lahat yan. Yun yung ano. Now, pagka kunyarin tumakas, yun, pwede. Habulin sila. Padala lang ako ng 5 tao dun sa abroad kung nasaan sila. And then, post as tourist, pwedeng babae, lalaki, mga ganun ba. Isang team leader, tas mag-asawa kunwari, dalawa-dalawa. No? 5 sila. Post as magkakaibigan o one whatever, bigyan sila na identity, cover, etc. And then the funding, punta sila doon, assassinate the person. Ganun yung ano. Kaya yung mga tao na yan, kahit sa sila magtago, patay sila yan. Sila, matutunton sila. Leti Moreno, sana magtagal si Bangag, mahirap sa nabuhay, sana matanggal na si Bangag, mahirap na buhay, sobrang hirap ng pera ngayon, wala na masyadong mabili. O nga eh. O nga. Tirso, nasa taong bayan yan eh, Tirso, sa Cebu, ang lubog sa baha, sa Davao, sila nag-imbestiga. Kaya nga eh. Ang tanong, bakit sumama doon si Mayor Magalong? Ang alam ng karamihan ay nag-resign na siya sa IC. Come, Jaba. Ay, nako. Ito sino to? Kaki? Si Kaki ba to? Kaki. Kaki. Yes, me. Tirso sa Cebu. O nga eh. Susana Marsan. Si Magalong nakakasira na kabaro niya siya, Sir Kapdan. Di naman. Yes, me. Di naman. Ano lang talaga siya yung naka-cloud yung judgment siguro. Kaya nga sabi ko nga sino ba advisor eh. Naka-cloud yung judgment kasi sa kagustuhan mo na yung siguro i-bolster yung image. I don't know. Basta tinamaan siya doon. Excuse me. Tinamaan siya doon. Sobrang Buddy, grabe na yan para pera na pondo. Grabe yung pera na pondo. O nga eh. Abi Palada, watching po kami ni Mother from Pampanga. Magandang gabi po, Mami. Totoo nga po, corruption kills. Sabi ni Abi Palada. Magandang gabi sa inyo, Mami. And Abi, magandang gabi sa inyo. Ingat kayo Pampanga, Tataman. Update TV, good evening po Sir Dado. Update TV said hi, thank you. Ruth Yosinobu, palala lang. Excuse me. Guys, sa susunod na bagyo ay maglagay ng tali sa bewang na may kawit sa dulo for assurance na hindi maanod. Ruth Yosinobu, itali na rin ang sapatos sa bag na
dadamputin para safe ang paa. Update TV. Thank you. Peter Aludino, highest allocations in Ilocos Norte must be prioritized to investigate before others. Hindi, ang highest allocation, Bulacan eh. Bulacan. 43 billion. Pucha, Bulacan, no? 43 billion. Then Cebu, 26.6 billion. Binaha ngayon. And then Ilocos is Norte, number 15 o 16. Ilocos Norte, 10 billion. 10 billion pa rin yun. Laki pa rin. Okay, Peter Aludino, highest, thank you. Ruth Josinobu, snack, inamin na rin sa bag. Pati yung mga pagkain. Ed Channel, magandang gabi. Proud Bisaya, Ilocos Norte, sana bahay lang ni Bangag. Yun nga, fact-check eh. Baka dumiretso, direct kitang Ilocos Norte, ma-fact-check siya doon. Ultimo yung mga kabayan niya, magalit sa kanya. Kaya, heaven is a way. May langit, no? Sariling fact-check niya. Heaven is a way. Kaya nga, malupit. Tapos, wag sanang masundan ng bagyo, ng bulkan at ng earthquake. Kasi signs din yun ng end of days eh. Abi Palada, kinurap nila. Maglunsad po sila, calamity loan, sarili pera, tutubuan pa nila, may penalty pa pag delay payment. Katiting pa yan sa kinurap. Ophel B said hi. Jerry Consuelo said hi. Denden, gandang gabi po, Kapdado. Tirso, para sa akin, mas pabor ako na ikaw po, Sir Cap Enrique, ang maging presidente kung ayaw ni BP Sara. May eleksyon. Ang pinakadapat dyan, pagka tumakbo. Ganon din yung iba. Kung gusto nila, si Vic Rodriguez, hindi ko pa nasabi, no? Pwede rin mag-vice si Vic Rodriguez. Okay, pwede siya mag-secretary of whatever. Maraming dyan, mga posisyon dyan na, ewan ko ba. Basta sa akin, it would be wrong to aspire for a position na dahil sa lumahok kayo sa people power, nag-antay kayo na magbigay ng posisyon si Inday. Let us shy away. Hintayin niyo si Inday ang magsabi. And then, kung tapos kung kunyaring gusto niyo tumakbo ng presidente, you run for sa 2028. You run. Banggain niyo si Inday. Ako hindi ko babanggay si Inday eh. If ever I will run for 2028, I will look at the line up. Pagka maraming magtakbo ng vice, sasamantalin ko, tatakbo ko. Matalo, okay lang, thank you. Pero kung kunyaring matsambahan, tsumamba, vice BP, okay lang. BP ako ni Inday. Pwedeng ganon. Pwede ko mag-independent. Pagka na-reboot kasi yung COMELEC, na-reboot yung proseso natin, pwede ko tamakbo kahit wala akong pera. Pwede kong tamakbo. Tapos daanin ko na lang sa Hi, hello. Like, share, subscribe. Ganun na lang. And how you know me. Kayo naman, kumpanya para sa akin. Wala naman masamang tinapay. Kung natalo, di okay lang. Pagka nanalo, yan na. And then, get a cabinet, di ba? Where you think you can do best sa cabinet. Pwede sa DILG, pwede sa DA, pwede sa, saan pa ba? Sa forestry, kung merong Department of Forestry, to ensure yung ating agarwood plantation nationwide para meron tayong $2 million every Filipino. Okay yun, pwede yun, doon ako. Pwede rin sa DA to ensure yung pero sakit sa ulo yung DA, na kailangan talaga reboot din yun eh. Panay kasi graft-free din eh. So, kung mananalo, kung natalo, then good luck. Good luck Philippines. Ang daming kalaban eh, ang daming tatakbo na manggagaling din eh. Nandyan sila Magalong, nandyan si Marcoleta, nandyan sila, ewan ko, tatakbo rin yata si Robin, tatakbo rin yata si Aimee, tatakbo rin si Bongo, si Bato, o si Vic Rodriguez, o baka si Vico
Diyos ko, ang dami niyang 8. Pagka ganyan, tatakbo ko. Hati-hati ang boto eh. Pero kung ang tatakbo lang mga 2, 3, may si Risa baka tumakbo rin. And then, ang platform ko, revolutionary government. Revolutionary. Parang di manalo. Tirso, maraming salamat sa ano mo. Gawin, ang lakas mong manguto. Lakas mong manguto. Chile, ano ito? Dani tayo, mga kababayan, wala na tayo maasahan kundi tayo lang mga taong bayan. Correct. Kung ano ang kagustuhan ng taong bayan, yan dapat ang masunod, hindi ang mga politikong magnanakaw. Thank you. Chill. Ito, Chill MF on YouTube. Bring sounds like him. Update TV. Sir, yung lumabas sa Embornal na babae, may 80K, pero yung nawasak sa Bagyo, 10K, ibang klase ang administrasyon na ito. Nakakagalit. Ay. Wala ang pera nga eh. Nakurakot na lahat eh. Anali. Sana doon magpunta sa bahay nila bangag ang Bagyo. At doon na paikot-ikot sana doon na pupunta sa bahay ni Boeing. Dahil sa pagkorap nila sa flood control project, kaya nagkaganyan sa Cebu. God is a way of retribution. Bicolanong makulit. Dami, either na it be brought about by natural calamities, natural causes, or it will be brought about by the people. Either way, they will not escape the punishment of God. Dami na sakuna dumaan sa atin ngayong administrasyon ng walang ibang bansa na nagpaparating ng tulong. Kasi nga, kurap. Proud Bisaya, sana umapaw yung ilog sa likod ng Malacanang at sana po Malacanang lang ang lumubog sa baha. Pwede, malay mo, sa bayan ng yan, sa bayan ng Lindol. May nag-report po noon, Sir Dado, kaya take down ng YouTube. Baka po may nainggit sa inyo. Jen Garcia. Oo. Ano yan? Kasi ang isa lang yun na take down eh. Isa pa lang. Ang na-take down is yung title, Inverted Flags, ? So, kinabahan sila doon eh. Kinabahan sila. Kasi pagka nag-invert ka nga ng flag, you're at war. Ayaw nila ng ganun. Pero, gusto nilang maging gera sa China. Hindi ba pagka gera ka sa China, inverted din yung flag mo. Pero yung inverted flag mo, war against corruption, ayaw nila. Kaya tinake down yung video talaga. Minas report eh. Kaya tinanggal. Mga walang yan, di ba? One way. Yan ang bendalo to their advantage. Hindi nainggit. Natakot. Darna. Uwang po, 12 years din ng Yolanda ngayon. O yan, kaya malakas yan. Susana Marzan, Sir Cap Dado, ikaw na lang po ang tatayo mamuno kung ayaw ni BP. Gusto ni BP, kayo naman, huwag niyo pangunahan. Gusto ni BP yan. Pinatanong ko. Pinatanong ko. Kahit yung mga nakapaligid sa kanya, sasabihin niya, okay si BP, ready na si BP. Ang assessment ko, kahit di ko siya makausap, ready siya. And sabi ko, pakisabi kay BP na kung nadidinig mo ako ngayon, BP, hindi na sasabihin sa'yo. Kung nadidinig mo ako, ang sabi ko, I will trust that she is ready for the presidency. Yun yung akin. That's why I will maintain constitution succession. Ang dali-dali naman na for my part, o sige, tayo na lang. Wala na, wag mong sali yung Duterte, wala na. Wag na. Wag ng Duterte, wag ng Marcos, tayo na lang. O, mag-military hunta tayo, mga kabagang. Tayo sino? Sino dyan?
Sino dyan ang maingay? Sino dyan ang gusto? O sige, anong posisyon ang gusto mo? Anong posisyon? O sige, tatayo tayo. Susunod yung taong bayan. Ang dali naman ang ganun eh. Kaya nga lang, maisasalba nyo ba ang Pilipinas na hindi tayo magiging Timor-Leste? Makikita nyo ba yung foreign direct investment? Masusuportan ka ba forever ng mga tao? Remembering na yung Inday Sara at yung mga Duterte, malaki ang mass-based support. Hindi mo pwedeng basta-basta baliwalain yung gusto ng taong bayan. This is a democracy. Hindi pwedeng tayo magdikta. Okay. Pero kung dali-dali naman, tama na yung konstitusyon. Tanggalin niya. Gaya may sinasabi iba, tanggalin daw yung 1987 Constitution. Babalik tayo sa 1935 Constitution. Ano ba naman yun? Iba naman, tanggalin Constitution, gawa tayo yung bago. Iba-iba eh. Yung sa akin, we retain the Constitution. Para may iwasan yung gulo. Retain the Constitution. Then, amend the Constitution when we reboot the government in a revolutionary form. We reboot government, ayusin natin lahat, we hold elections 2028 at the same time, anong tawag dito? A plebiscite na ratification ng Constitution, amendments. Ayos na. Ba't palit tayo ng palit ng Constitution? Yamin na lang natin na yamin. Anong palit? Laging revolution, palit ng Constitution. Hindi, yamin natin. Isa-isayin natin, yamin natin. We find the right people to amend the Constitution and then we ratify it sa 2028. Ganun kasimple. Kaya nga ang dali-dali na kunyari sabihin natin, walang papaniwala kay Inday, wala yan, walang alam yan. O, dali sila, di ba? Nagnakaw yan, 125 million, hindi nga ma-explain, blah, 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 blah. But how can you explain to the Filipino people? Sinabi ko nga kanina iba yung karakter. May ano yung tao. Merong puso para sa Pilipino. Yung mahalaga sa akin yun. Mahalaga sa akin yun. Kung ano yung nakita ko kay Duterte, na hindi ko nakita kay Pinoy, hindi ko nakita kay GMA. Hindi ko nakita kay GMA. Kay Duterte ko nakita yung puso sa Pilipino. At kayong mga tarantadong mga Pilipino, na akala nyo kung magsasalita kayo ngayon, putang ina, tama yung kinulungan ng EJK, tama yung pagtusahin, putang ina ninyong lahat. Naway hindi mabiktima yung pamilya ninyo ng mga dumadaming droga ngayon. Mga walang niya kayo, mga hipokrito kayo. Matapos kayo makinabang sa Duterte, tapos ganun kayo, you will badmouth him. At yung iba yung iba sa inyo, nagkaposisyon pa sa gobyerno, and you badmouth him. Mga PI kayo, mga wala kayong kwentang tao. Kilala ko pa iba. Mga wala kayong kakwenta-kwentang tao. Mga PI kayo. Kung magsasalita kayo, tatapang ninyo. Nakakulong yung tao doon. Lumabang kayo ng parehas. Tingnan natin yung tapang nyo. Ang gagaling ninyo. Nakinabang naman kayo. Lahat ng ginawa nung matanda. Ano ba naman yung a little thank you? Ano ba naman yung I will not comment on it because I see he's a good president. He accomplished something. Pero ngayon, iba dyan, putay na. Ultimate Dolomite Beach, naging issue, ginagawang issue, para lang mapagtakpan ang Marcos na korupsyon. Mga walang niya kayo. Mga wala kayong kwentang Pilipino, mga PI kayo. And the moment na umikot ang gulong, I will hunt you down. Lahat kayo, I will hunt you down. Magtago kayo. Tingnan ko yung tapang ninyo. And kunyaring kayo manalo, you hunt me down. Go ahead, you hunt me down. You send the best people, you hunt me down. Fair and square, di ba? Pero pag umikot ang gulong, yung mga matatapang dyan, I will hunt you down. Tangina ninyo. Mga wala kayong kwentang Pilipino, hindi kayo dapat paramihin. Dapat kayo ganunin. Busing kayo. Mga walang niya kayo. Wala kayong kautang-utang na loob. Wala kayong mga
puso po, tragis kayo. Matapos kayo nakinabang, pati sa COVID. Libre. Libre yung ating bakuna. Nakilang shot kayo. Inutang yan, yung bakuna. Tapos gagawin yung issue kung ano-ano mga pinagsasabi nyo ngayon. Kasuhan nyo. Ito nga Marcos Harap-harapat, tignan nyo yung mga ninakaw sa atin, trilyon-trilyon. Tapos na-hurt kayo, ang ginagawa niyo issue, narrative, yung Duterte, pero pagdating dito sa mga nakawan dito, pati yung ginto, okay lang sa inyo yung ginto, yung PCSO, Maharlikapan, yung sinabi ko kanina, okay lang sa putragis kayo. Hindi nyo man lang banggitin yun. Binabanggit nyo yung Duterte, pero hindi nyo banggitin itong ano. Si Duterte nga nagsasabi na tarantado yung DPWH Kaya nga naging sakim ngayon kasi nga hindi sila nakatikim noon. Tigang na tigang sila. Tapos ngayon pinabayaan. Kaya kayong mga pro-government na walang kakwenta-kwenta kayong Pilipino. Kaya kayong mga military men, active and retired, maya kayo. Wala kayong kwentang Pilipino. Kala ninyo, yung pension ninyo, kayang isustain itong gobyerno na ito. Good luck sa inyo. Okay? Ang Japanese character said, hi, Kim Gelo Latonio, ingat po tayong lahat. Okay. Marcelita, good evening po, Kapdado. Take care always. Maraming salamat. Hindi ko natatapusin, haba pa ninyo. Matulo na akisipon. Matulo na... Okay. Thank you sa mga comment. Haba pala. Haba. Pansin ko, nakatatlong oras na ako pupuyat kayo. Linggo, magsimba kayo Dasal kayo. Aba, ang huling si Kaori, nasilawan kasi sa pera pati AFP. Kaori, hello po, Kapdado, watching from Tagbilaran City, Bohol. Ingat kayo Hotdog Pacquiao 2028. Isa pa yun, si Pacquiao, tatakbo rin yun, di ba? Tatakbo rin, daming daming mga, Annalyn Bennett Cabral, grabing nakawa na sa pinatayo yun ng mga hospital at free na lahat ng may sakit. Hello po, Kap. Enrique watching from Milan, Italy. Kamusta kayo, Annalyn, Kamusta sa mga taga Milan, Italy? Ay, totoo ba na walang problema si Tatay Diging sa ICC? May news kasi na ganon. I don't know. June Solomon, gising pa kami sa rider. Pagaling ka. Next week, punta ako dyan. Next week. Ano tayo? Lagyan natin ng may molotov daw, sabi. Lagyan natin molotov yung mga kambing. Merong aw-aw meron ding meow-meow, tayo yung atin. Punta natin. Sa kayo nasagap yung gano'n, meron daw, may molotov pa raw. Siguro may mga nagpaplano, na manggugulo. O baka sila mismo may plano, manggulo. Na ganon. Anyway, sige na, 3 oras na. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Pagaling ka, Commander Falcon, Sir Dado, don't underestimate your charisma and your honest to goodness na character. Bakit? Anong meron? Yoko lang sa gobyerno. Walang kwenta. Mag-file na rin para magkalaban tayo. That's good. Okay. Blue Lambanog. Tulog na mga troll. Magandang gabi. Blue Lambanog. Love you, Love you. Commander TV. Uy, easy ka lang, Blue Lambanog, Pa-shoutout po, Sir Dado, sa misis ko na si Beatrice. Commander TV. Beatrice! Love you. Love you. Sabi ni Commander TV. Joke. Merendres, good evening po sa inyo, Chairman Sir. Watching from South Cotabato, magandang gabi. Hilary Albert Espra. Sa lawak ng vision mo, Sir, karapat dapat ka maging VP ni President Sara. Nasa kanya yun.
wag niyo isaksak yung ano. Pwede naman tumakbo sa 2028 kung ano, pwede. Pwede naman eh. Ang ano nga doon, kung maraming kalaban. Siyempre, siraan yan eh. Kanya-kanyang ano yan. Might as well na ano. Pagkatapos ni Inday, pwede pa tumakbong presidente. Ang platform, revolutionary government.